Lagag. Hey guys, what's up? So, for today's video, gagawa tayo ng panibagong video. So, for today's video guys, tuturo sa inyo kung ano yung mga requirements papuntang Pinas tsaka pabalik ng Saudi. So, ganito guys. Nung ko dito, natapos ko na yung 2 years contract ko dito sa Saudi. Tapos, nag-renew ako ng kontrata ko. Tapos, magbabakasyon ako ng Pinas. Tapos, ang mga requirements pabalik ng Pinas, unang-una yung passport. Yan, kailangan yan yung passport. Syempre, kung wala kang passport, hindi ka makakauwi ng Pinas. Oh my God! Tapos, pangalawa, yung ticket natin. Tinatawag na electronic ticket natin. Pwede siyang printed, pwede rin siyang save lang sa cellphone. So, hihingin nyo yun sa employer nyo. Kapag binigay na yun, kailangan, pag binigay yung e-ticket na yun, meron ding exit and re-entry visa. Kasi kailangan nyo yun. Tinitignan yun bago kayo sumakay ng eroplano. Checking visa bago kayo magpa-check check-in ng bag. Bago kayo magpatimbang ng bag. Lamig. Tapos, guys, pang-apat, kailangan nyo ng e-travel. Ito yung e-travel, ito yung gagamitin nyo bago sumakay at pagbaba ng Pinas. Pero nung papunta ako ng Pinas, hindi naman siya hinanap dito sa Saudi. So, pero kailangan pa rin 'yun. Kailangan niyo pa rin mag-fill up doon. So, yung pag-fill up ng e-travel, ito yung mag-search kayo sa Google Chrome ng etravel.gov.ph. Susulat ko na lang mamaya sa baba sa comment section para hindi kayo mahirapan yung link. Tapos, pag nakapunta na kayo sa etravel.gov.ph, pipill upan nyo yung mga hinihinging mga personal data, personal information nyo. Then, kapag ka natapos na yun, may lalabas doon na QR code. So, ayun yung gagamitin nyo. Ayun yung isasave nyo na e-travel. So, ang e-travel, valid lang siya within 72 hours. So, 3 days before or 2 days before or within your flight, pwede kayong mag-sign up doon. Pwede kayong mag-fill up ba. Sa ano yun? Sa cellphone lang. Tapos, ito pa. Ang panglima natin is yung ating ikama. Yung ikama, ayun yung residence ID kung saan kang bansa. For example, sa akin, nasa Saudi ako. So, ang kailangan sa akin is ikama. Kailangan yun. So, 5. Yung 5 na yun, ang importante para makauwi ka ng Pinas. So, kapag nasa Pinas ka na, ito na. Kapag nasa Pinas ka na, ano yung mga hihingin or requirements uli para makabalik ka sa bansang pinanggalingan mo. So, ang mga requirements na hiningi sa akin, guys, isa. Unang-una, passport ulit. Kailangan mo yun, syempre. Tapos, yung binigay sa inyo ng employer nyo na e-ticket or electronic ticket. Tapos, yung exit and re-entry visa, napaka-importante nun. Kasi, inihingi yun bago kayo check-in ng bag sa Pinas. So, ako sa senaryo ko, nakauwi ako noong December 26, 2023. So, hanggang ngayon, ganyan pa rin sila. Tapos, yung exit at re-entry visa, inihingi yun bago magpa-check-in. So, meron doon nga, yung nagpa-check-in ako sa Pinas. Siyempre, first time OFW ko. Tanga-tanga pa, alam mo yun. Parang hindi ka pa sanay sa airport yung mga requirements doon. Ganon. Tapos, nagtanong ako doon sa nagche-check ng visa. Sabi ko, sir, ano po ba yung kailangan? Sabi niya, kailangan daw ng visa. Tapos,
pinakita ko yung passport ko, baka kako nandun sa loob, kasi nung unang alis ko nandun sa loob yung visa ko. Tapos valid siya 90 days. Tapos hindi na pala dun. Ang sabi niya, visa ang hinihingi ko, hindi passport. Tapos pinakita ko yung, syempre nahihiya na ako. Parang tingin ko sa sarili ko, ang tanga mo naman, hindi mo alam yung yung visa. Yun. Tapos binigay ko naman yung e-ticket ko. Sabi niya, hindi ito visa ang kailangan ko, exit and re-entry visa mo. Syempre ako parang first time ko, tapos ako lang mag-isang nag-flight pabalik. Wala akong kasabay na marunong. Ang ginawa ko, chinat ko yung employer ko. So, kailangan, bago kayo sumakay ng aeroplano, ay may data kayo, may load kayo sa Pinas. Kasi, para ma-chat nyo yung employer nyo. Para kung sakaling hindi niya kalimutang ibigay, katulad ko, nakalimutang ibigay yung exit re-entry visa ko. Chinat ko yung employer ko. Tapos ngayon, sinend niya sa akin sa WhatsApp. Tapos, ayun, pinakita ko sa kanya. Diba parang nakakasakit sa feeling na oo, Pilipino ka. So, kailangan tulungan mo yung kapwa Pilipino mo na kung ano yung tama. Kasi kaya nga nagtatanong yan, hindi niya alam kung ano yung hinihingi mo, diba? Hindi para pang magalit ka, para kang tanga. Nanggigigil talaga ako sa Pilipino na yun eh. Dahil Pilipino kayo na yung magtulong-tulungan, hindi yung porket may katungkulan ka, ganyan ka magsalita, ganyan mo itrato yung kapwa Pilipino mo, diba? Parang nakaka-down ng feeling. Yun. So, pag nakapag-check-in na, ano pa ang hihingin? Pag nandun na kayo sa immigration, ang pang-apat na hihingin is yung balik manggagawa. Ito yung balik manggagawa or OEC exemption. Kung same employer kayo, same employer. Tapos, pupunta lang kayo sa poea.gov.ph or sa dmwd.gov.ph. Sulat ko rin sa comment section para alam nyo na kung saan kayo pupunta. Sa cellphone lang yun, search nyo. Tapos, kailangan sa Pinas, yung balik manggagawa is printed. Kasi, bago kayo dumating ng departure, muna kayo, tawag dito, punta muna kayo doon kasi may refundable yun, yung balik manggagawa na yun, papakita mo lang. Lahat ng OFW may 550 na makukuha, refund yun, refund fee. Tapos pag nakuha mo na yun, proceed ka na. Hindi pwedeng hindi printed yung balik manggagawa. Kailangan sa lahat ng requirements mo, ayun lang, may isa kang nakaprint, yun yung balik manggagawa para makuha mo yung refund, kasi hindi pwedeng sa cellphone lang papakita mo. So yun, balik manggagawa, tas yung ikama mo. Tapos pala yung pang-anim na requirements, wag nyo kakalimutan, tinitignan din yun doon sa immigration. Pag pipicturean ka na, tapos pakita mo passport mo, yung e-travel. So ayun, yun yung mga 6 na kailangan requirements pabalik ng abroad galing Pinas. Ayun lang, ayun yung mga kailangan. Yung updated na mga kailangan pa uwi ng Pinas at pabalik ng Pinas. So, ayun, for today's video, sana nakatulong tong video na to sa lahat ng mga baguhang OFW, sa lahat ng first timer na OFW lang na magbabakasyon at babalik ng Pinas. Sana nakatulong tong video na to. So, don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye.